Paano kung ang pinakahihintay mong Pasko ang maging pinakamalaking pagsubok sa buhay mo? Diyan nagsimula ang kwento ni Joseph. At ngayon titignan natin kung paano yung unexpected situation sa buhay niya ay naging isang napakalaking blessing sa buong humanity. This is the story of Joseph. Sabi ng Luke chapter 2 verse 10 to 11, "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good things of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Ito mismo yung message ng mga angels sa mga shepherds during that time. Malamang sa malamang, hindi naman talaga December 25 pinanganak si Jesus. Kasi sabi ng Bible, yung mga shepherds during that time nasa labas kasama yung kanilang mga sheep. Hindi pwede yun kung taglamig. December, napakalamig yan eh. Pero, hindi naman sinabi ng Bible yung exact na date. But the Bible says, there is a Savior who was born for us. The angels sang, "Glory to God in the highest." Nagsimula silang mag-awitan at mag-celebrate. Yung mga shepherds, they worship and they were invited. Yung mga wise men dumating pagkatapos ng ilang panahon and they gave gifts. They have celebrated the birth of Christ. Lalo na nung panahon na yon, ang tagal na nilang naghihintay ng Messiah. From the Old Testament pa lang, hundreds of years na ang lumipas. At during that time, sinasabi ng mga anghel, nandito na ang inyong tagapagligtas. Hindi ka ba magse-celebrate no? We are celebrating Christmas not because of the date, but because all the prophecies, simula pa lang sa Old Testament, yung pangako na ng Panginoon was fulfilled that night. Kami pong mag-asawa ay nagkaroon ng isang anak, ang pangalan niya ay si Kairos. Pero namatay din siya dahil sa tinatawag na SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Natutulog lang siya, tumigil na yung tibok ng puso niya. Walang makitang dahilan kung bakit nangyari yun. It was a natural death. And for years, medyo nag-struggle. But pagkatapos ng ilang taon of waiting, the Lord granted us another child today. Pakisama po siya sa panalangin. At alam ninyo, sobrang excited na excited kami sa pagdating niya. How much more yung pangako na natupad na merong tagapagligtas na isinilang para sa atin. Hindi ka ba magsasaya nun? We celebrate His birth and we commemorate His death. Kung yung mga tao nga na hindi naman nakakilala sa Panginoon ay pinagdiriwang ang Pasko, ikaw pa ba na tunay na nakaranas ng kaligtasan niya, hindi ka magse-celebrate? Ano yun? Tsaka isa pa, ang Pasko ang panahon na pinakabukas ang puso ng mga tao sa pakikinig ng salita ng Diyos. And we have to take advantage of this season to share His word. Pero sa storya ni Joseph, hindi naging madali ang simula niya. Tingnan natin kung anong klaseng lalaki siya. Number 1, the Bible described him as Joseph was righteous. Sabi ng Bible sa Matthew 1, "Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph." Sinabi natin betrothed or betrothal nung unang panahon, you are already considered as husband and wife. Pero bawal kayong magsama sa iisang bubong. Hindi pa pwede at bawal may mangyari sa inyo. After a year pa yung pinaka-wedding ceremony. At during that time, itong lalaki ay magpiprepare na ng bahay para sa kanilang mag-asawa. Kaya naman pag nagkaroon ng pagtataksil o hindi magandang nangyari during the betrothal period, it requires a formal divorce. Kasi nagbayad ka na ng dowry, nagprepare ka na ng bahay, ang dami mo nang ginawa, naghihintay ka na lang, tapos suddenly ganito yung mangyayari. So dito nung sinabi that Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. Isipin mo yung balita na ito, gumimbal kay Jose. Binubuo na niya yung mga pangarap nila, ito na yung mangyayari, okay na lahat. And then suddenly, lumapit sa yung asawa mo, tapos ang sabi sa iyo, buntis ako at ang ama ay ang Panginoon. Ano yun? Di ba? Feeling kung ikaw si Jose, isipin mo niloloko mo ako. Pero ang sabi ng Bible, then Joseph, her husband, being a just man, not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. Nakipaghiwalay siya ng tahimik. Bakit pas? Kasi pag di siya nakipaghiwalay ng tahimik, isa sa mga kaparusahan na pwedeng gawin kay Mary, stone to death. Dahil sa niloko niya si Jose during the betrothal period. But Joseph chose na protektahan ang mag-ina. Pangalawa, Joseph was merciful. Sabi ng Matthew 1:19, Joseph, her husband, was faithful to the law, sumusunod sa batas, and yet did not want to expose her to public disgrace. Isipin mo lahat ng dahilan para magalit nasa kanya na. Lahat ng dahilan para magreklamo at parusahan si Maria, taglay niya. Pero hindi niya ginawa yon. He divorced her quietly.
kahit nasasaktan siya, he chose mercy over judgment. Wow. Pangatlo, makikita natin that Joseph was obedient. Itong nakaka-amaze dito. Ang sabi ng Bible, nung siya ay umuwi ng bahay, siya ay natulog, siguro hirap pa siya matulog nung panahon na yon, na naginip siya, and the Lord spoke to him through an angel at sinabi sa kanya na ang bata na yon ay galing sa Panginoon, galing sa Holy Ghost. At ang sabi ng Biblia, pagkagising ni Jose, take note pagkagising ni Jose, pinuntahan niya si Maria at tinanggap niya ulit ito bilang kanyang asawa. 3 beses siyang nagising sa panaginip at kinausap ng Panginoon, and 3 times din siyang sumunod. Agad. Immediate obedience. Obeying the angel about Mary. Kinuha niya agad si Mary bilang kanyang asawa. No argument, no debate. Lord, bakit naman ganito? Binigyan mo agad ako ng responsibilidad. Hindi siya nagreklamo. Ang para sa kanya lang, tatanggapin ko ang responsibilidad na to. Tatanggapin ko si Maria because it was the command of God. He also obeyed the command to flee to Egypt. Ganito kasi yung naging history nila. Si Joseph at si Mary, nakatirayan sila sa Nazareth. Nazareth was just a small town. Kaya nung nabuntis si Maria, malamang sa malamang pinagchichismisan na yun ng mga tao kasi maliit na bayan lang naman sila. Tapos nung nagkaroon ng decree si Caesar Augustus na lahat kayo pumunta sa inyong mga hometown at doon ay magkakaroon ng census. Si Joseph ay pumunta sa Bethlehem kasama si Jesus at si Mary. Kasi Bethlehem, ang hometown ni Joseph at galing siya sa lahi ni Haring David. Ibig sabihin, may royal blood itong si Joseph. At kaya siya yung naging legal father ni Jesus dito sa lupa dahil ang prophecy manggagaling sa lahi ni David ang tagapagligtas. At ang sabi ng mga Bible scholars, yung layo ng Nazareth to Bethlehem was 145 to 160 kilometers. And given yung mga daan noon, grabe ang dadaanan nila, mga bundok, mapanganib na mga lugar. Grabe yung protection na ginawa ni Joseph. At probably 8 to 10 days daw ang paglalakbay na ginawa nila. Isipin mo yung panahon na yun, nasa last trimester na si Maria, ang tindi ng struggle nila. But Joseph was obedient to go to Bethlehem. And when the Savior was born in Bethlehem, ang sabi ng Bible, there was no room for them in the inn. Ano ibig sabihin nun, Pas? Yung unang panahon, yung typical na bahay sa Bethlehem, 2 floors. Sa ibabaw is the guest room, doon rin sila natutulog. At sa first floor ng bahay, nandun yung alaga nilang mga hayop. Nung panahon na yon, lahat ng mga tao nagpuntahan sa hometown nila. Pati yung mga kamag-anak ni Joseph doon, punong-puno ng mga tao. Kaya doon sa second floor, wala silang lugar. Kaya si Mary ay ipinanganak si Jesus doon sa first floor. Tapos pagkatapos ipanganak, inilagay siya sa isang sabsaban. So nung oras na yun, ang daming tao na nakakasaksi sa loob ng bahay. Naririnig nila yung ingay ng panganganak ni Maria. At si Jesus ay nilapag hindi sa trono, hindi sa magandang lugar, kundi sa isang sabsaban, sa kainan ng mga hayop. At ang una niyang mga bisita ay ang mga pastor. Nanirahan si Jose at si Maria sa Bethlehem for such a time. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating yung mga wise men, mayroong mga dalang regalo. Nalaman ni Herod na isinilang ang tagapagligtas. Ang sinabi ng anghel kay Joseph sa isang panaginip, itakas mo ang iyong mag-ina, pumunta kayo sa Egypt. Marahil yung gift ng mga wise men ang nag-fund para makaalis sila sa lugar na yon. And immediately, he followed the command of God. Ginawa niya ang lahat para protektahan ang tagapagligtas. From Nazareth to Bethlehem, now to Egypt. Namatay na si King Herod. Pinalitan na ng bagong hari. At ang sabi ng anghel kay Jose, go again to Israel. And in Matthew chapter 2 verse 19 to 21, so he got up, took the child and his mother, at bumalik sila sa Nazareth. Pang-apat, Joseph was faithful. He was faithful to God's law and God's heart. He was faithful to Mary, embracing shame and personal sacrifice. He was faithful to Jesus. He did everything to protect the child, even the cost is leaving his livelihood and homeland. He was faithful in leading his family spiritually. He ensured that Jesus was named, circumcised, presented at the temple, and raised in obedience to the law. Sinunod niya lahat yon. Ginawa niya yung lahat ng proseso. And he was faithful in providing for his family. Alam niyo ba na sabi ng Matthew 13 verse 55 to 56, si Maria ay nagkaroon pa ng ibang mga anak pagkatapos niyang ipanganak si Jesus. At itong si Joseph was very faithful in providing for his family. And he also trained Jesus for carpentry. Galing no?
maging yung carpentry ay naging isang preparation para sa crucifixion balang araw. Joseph was very faithful sa calling na binigay ng Diyos sa kanya. Marahil maaga siyang namatay dahil yung time ng crucifixion ni Jesus, di na siya na-mention. Pero makikita mo yung kanyang faithfulness echoes up until today. And Joseph was very humble. Alam mo ba na wala ni isang salita or recorded words na sinabi si Joseph sa Bible? He was a man who just follows whatever the Lord wants him to do. Ito yung literal that action speaks louder than words. His humility is seen in quiet obedience, choosing God's will over his rights, over his reputation, and over recognition. Tahimik lang, pero buong buhay ay inaalay sa Panginoon. Isang patunay na hindi mo naman kailangan makita ng tao tumayo sa entablado para sumamba sa Panginoon. Ang tunay na pagsamba ay yung pagbibigay ng kadakilaan sa Diyos sa pamamagitan ng buhay mo araw-araw. And now, tignan natin, what can we learn from Him? Number 1, God does not call the qualified. He qualifies those who are obedient to His call. Ang Diyos ang maghuhubog sa iyo kapag ikaw ay nagpagamit sa Kanya. Ang talento at galing ay 2-5 lang. Kahit saan pwede mo yung matagpuan. Lahat tayo may kanya-kanyang gift, may kanya-kanyang talent. Pero dapat mong makita na yung character of obedience ang pinaka-importante na taglayin mo bilang isang lingkod. Pangalawa, obedience opens the door to God's guidance and favor. Ang sabi ng Bible, God gives grace to the humble. God guides the humble. Kapag nagsimula kang magpakababa at magtiwala sa plano ng Panginoon, magiging totoo sa iyo yung Proverbs 3:5 and 6. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Dadalhin ka ng obedience sa isang lugar na kung saan ang biyaya ng Diyos ay aapaw sa buhay mo. It may not be the material blessings that you want, but obedience in God will always result in spiritual blessings. You feel lost today? Humble yourself before God. Di mo alam kung anong gagawin mo, lumapit ka at magtiwala ka sa Panginoon. Unexpected things happen before Christmas. Parang iniisip po paano kung magse-celebrate ng Pasko. Muli kang lumapit sa Diyos. At syempre, faithfulness matters more than faith. Hindi ito pasikatan mga kapatid. Hindi paramihan, hindi pagalingan, kundi patapatan. Nagiging matapat ka ba sa mga bagay at mga tao na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Sa pamilya mo, sa relationship mo, yung calling na binigay ni Lord sa iyo, yung ministry na meron ka, kamusta? Si Joseph, even though he was quiet, but he was faithful and obedient to God. Alala ko tuloy yung sinabi ni Jesus, if your earthly father knows how to give good gifts, how much more is your heavenly Father? Today, we have all the reasons to celebrate Christmas. There may be unexpected things na nangyayari ngayon sa buhay mo. Fear not, because we have a God who can secure our life. Magpasalamat tayo ngayong Pasko at magdiwang tayo sa Kapaskuhan. God bless po sa inyong lahat and please subscribe sa isa pa po nating channel, Paswes Stories.